So, live market update tayo. So, review natin nangyari sa gold last week, no? So, yung previous market update natin nung October 27 pa, no? Tingnan natin nangyari. Zoom out sa 1 hour time frame. So, nakita natin nagkaroon ng massive drop nung last week na almost malaki yung dinrop niya nung sa higher time frame. If titingnan natin sa weekly time frame, no? So, if titingnan natin based pa lang sa structure ng market, no? Price action, no? Structure, market structure is normal lang naman na magkaroon ng pullback or deeper pullback ang gold dito. Based pa lang sa weekly time frame, guys, titingnan mo pa lang sa structure ng market is sobrang lakas ng bullish momentum, no? Na ilang weeks, ilang months na tayo bullish bias, no? Kaya na-anticipate talaga natin or expected natin na magkakaroon yan ng pullback katulad nito. Kasi itong mga pullback na to is hindi yan aggressive pullback na malaki yung drop, no, na minor pullback pa lang yan nakikita natin dito, and recently nag minor pullback siya. So if titingnan mo siya sa mataas na time frame, no, hindi ganun kalaki yung drop. So kaya tinatawag ko to kadalasan is healthy pullback, no. So maganda yung pullback na yan para sa structure ng market, no, na if after mag pullback dun tayo maganda mag-enter ng buy if same pa rin yung sentiment and fundamental sa gold na bullish bias, no. So same pa rin naman bias natin sa gold, walang nagbago, no, na bullish bias pa rin tayo long term. Yung pinakaiba lang is nagkaroon ng massive profit taking or pullback last week, no. So makita natin dito naka-recover naman yung gold, no, nung nag-drop siya hanggang below 4,000 na almost nasa 3,900 yung drop, no. Then naka-recover naman siya hanggang 1,400 pips, no, nag-bullish move siya. So after mag-profit taking, no, so dun tayo maghanap ng best entry ng buy position, no. It's either swing trader ka, positional trader, day trader, pwede rin scalper, no. So makita natin dito base pa lang sa key level ng ATS, nag-hold above sa key level na yun, no, sa 3,000 almost 900, no. Eh nakita natin nag-hold dito, nag-hold dyan. So bullish bias tayo. Makita natin hanggang dito, no, for this week. Kaninang umaga, no, nagkaroon ng bullish move. Share natin to sa group chat, no, nung ito pa lang yung candle, itong bullish candle na share natin na bullish bias tayo na possible i-retest yung key level dito sa taas, and which is ni-retest na, nag-break above sa taas, no, false breakout, nag-pull back, nag-hold above dito sa key level, and another entry position, no, ng mga buy trades, no, after mag-pull back. Makita natin sa mga confirmation gamit yung ATS, yung mga buy and sell signal. Also itong nung umaga, nung pullback na to, so kadalasan normal lang talaga mag pullback yan, dahil lalo na if kaka-open pa lang ng weekly candle, no. Monday usually nangyari yan na nag-create muna yan ng lower wick, no, para magkaroon ng structure, and dun sa lower wick ay yung best entry ng buy position. Kasi if titingnan natin sa weekly candle, no, so ito yung sinasabi ko na best entry na nag-create muna ng lower wick yung weekly candle, then continue yung bullish move, no, na nag-bearish move muna siya before going up. Usually sa mga level na yan is dyan yung best entry for buy trades, no, lalo na if swing trader ka, day trader. So as of now, no, since nag bullish move na siya recently ng almost 220 pips, no,
So if buyer ka sa market na to, is wait ka lang ng pullback muna. Siguro possible balikan ulit yung key level sa baba and dun ka maghanap ng buy trades, no? Since New York session, yung possible mangyari yan dahil may volume pa yan mamaya or next trading session. Possible rin na tumaas rin yan, hindi na mag-pullback, no? So depende yan sa volume and sa possible economic event, no? So tingnan natin yung data report sa investing. So Monday meron tayong PMI data sa US. So ito yung key data dyan. Tuesday mayroon tayong JOLTS opening, RBA interest rate decision. Sa Wednesday meron tayong ADP non-farm employment, PMI data. Then Thursday meron tayong Bank of England interest rate decision and initial jobless claims. So more on jobs data tayo sa US. So ayun yung main focus natin for this week, no? So tingnan natin tong tingnan natin yung Bitcoin. So bearish pa rin yung Bitcoin, no? Na puro ng profit taking sa all-time high, which is normal lang naman yan. Na possible mag-pullback lower yan, no? Based pa lang sa structure na malakas yung momentum ng sellers, no? Based pa lang sa monthly time frame. And sa weekly, ganun pa rin na possible mag-deeper pullback pa yan yung Bitcoin natin. Sa H4 time frame, possible mag-hold yung key level na to. May buy signal tayo. Possible mag-bullish move yan and i-retest yung key level sa taas. So possible scenario based sa ATS natin. So if mag-close to na bullish candle na malakas yung candle na to, kung paano mag-close yan na walang upper wick, no? Then sa next 4-hour candle, pull back lower, no? Then dun sa pullback, dun maganda mag-enter ng buy, no? Possible i-retest ulit yung key level sa baba. Then dun ang best entry. So ito yung best entry dyan or sa flip ng candle. So if hindi naman mag-hold, no? Kasi malakas yung bearish momentum dito sa recent price action ng Bitcoin, no? Possible na mag-continue yan. Lalo na malakas yung bearish candle. So ayun yung trade idea natin sa Bitcoin. Sa gold naman, same pa rin, bullish bias tayo. Wait lang tayo ng pullback for entry. So yung best entry dito is possible dito, i-retest yung 4,000 key level, no? If buyers ka, pwede ka mag-secure partial dito kasi so almost 170 pips yung bullish move, no? If napag-entry ka below sa key level or malapit sa key level, so pwede ka mag-secure partial dyan. So sanayin natin sarili natin na mag-secure ng profits, no? Kahit partial lang. Dahil di naman tayo 100% certain na mahit yung TP natin. Na kaysa mahit pa yung break even or stop loss mo, napag-secure profit ka na. Lalo na if wala masyadong fundamental driver, wala masyadong volume yung market, no? Na possible na mahit yung 400 pips na take profit mo. So try natin if napag-buy ka dyan, no? For 50 pips, possible ay yung target mo. Then wala masyadong volume or fundamental driver. So yung probability na mahit yung TP mo is less than 50%, no? Siguro mga 30% possible mangyari. Hindi ko naman sinasabi na hindi pwede mangyari yan, no? Possible mangyari yan. Ang sinasabi ko lang ay based on probability is mababa siya.
if walang masyadong volume or fundamental driver ang market. ADP sa US ba yan? Ang sinasabi ay below 50. Unlikely yung below 50 kasi yung forecast sa 28k eh. So yung previous negative 32k. So higher than 28k is optimistic sa USD, no? So depende yan sa report sa Wednesday kung malaki ba yung actual data sa forecast. Then depende doon kung kakaroon ng spike or kailangan i-price ng market based sa actual data. So may question ba guys? So ayun lang muna sa market update natin.